Alden and Nadine, posibleng may another project mga kasambreros. Tapos si Kath, may granding pasabog mga kasambreros. Grabe ito, no? Talagang magugulatin po kayo dito mga kasambreros. So, yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahan ko na itong pinost ni Alden sa kanyang Instagram. Mga abubot-abubot, no? May isa dito yung kanyang collection ng toys mga kasambreros sa beginning and end. So, ito yata ay Iron Man. Iron Man. Ito na parang tapos sa keyboard niya mga kasambreros, no? And then, yung isa naman na pinost niya ay aso, no? Mga kasambreros. Tapos, Aspin Day. So, kahapon yata ay Aspin Day mga kasambreros, no? Asong Pinoy. August 18, 2026. So, National Aspin Day mga kasambreros as posted ng GMA Network. So, tapos, bibilisan ko kasi yung interview, parang kulitan ni na Alden at saka ni Nadine, ayan, 12 minutes yata yung so bibilisan natin mga kasambreros. Tapos ito, 10 hours ago, beautiful day Kath then, no? Tapos sa picture ni na Alden and Kath during yung birthday yata ito ni Kath, no? Sa Palawan mga kasambreros, sa bahay niya. 2024 mga kasambreros. So, talagang na-miss natin sila mga kasambreros. Alam ko, either sa either sa bahay nila or sa Coron, Palawan kung saan siya nag-celebrate ng kanyang birthday mga kasambreros. Tapos, may isang picture din dito, no? Throwback picture ng Kath din, 6 hours ago. Grabe daming reaction 135 reactions. Huli pero di kulong, no? Ito yung time na nagtatago ang Kath din. At saka spotted kung saan-saan. Sana ay magkita ulit at saka magkaroon sila ng time, no? At magkaroon ng project mga kasambreros. So, yun po. Tapos, hoping and praying po yan, no? Mga kasambreros. And then ito, so yung major item natin, may malaking pasabog si Kath, no? Ito po ay according din kay Naybara Lopez. Marami ang dito na intriga kung ano itong pasabog mga kasambreros. Pinost ito ni Naybara Lopez kagabi, 1,100 reactions grabe, 11 hours ago. Sabi niya, alam mo yung feeling na gusto mo mag-post kaso bawal i-post, gusto mo magyabang kaso bawal nga i-post. Kating-kati na kamay ko sa i-post at sabihin. Sabi, I'm so happy for you, te, and congratulations, Catherine Bernardo. So, tapos, marami nag-comment, no? May iba na, sabi, kakasal na ba? Sabi gano'n, or parang, anong meron. So, may nabasa akong comment din iba na, or nag-reply yung isa, doon sa, sabi niya, kakasal na ba? Sabi niya, parang may business yata, no? Si Kath. So, ito yata yung sinasabi nila na, na magkakaroon siya ng business sa, Batangas ba yun, no? Mga kasambreros. So, which is, natin ng Batangas ay malapit din doon sa pinupuntahan ni na Alden, mga kasambreros. So, sabi ng isa, ito ba yung Hollywood movie? I-post mo na, di kaya i-PM mo ako ha. Sige na, share mo na, di ako makatulog niyan, sabi gano'n. So, pero yun, no? Parang 90% or 99% na ito ay ingranding pasabog na business ni Kath, mga kasombrero. So, which is parang na-post din ito nung nakaraan Pero yun nga, no? Parang blind item pa rin siya, mga kasambreros. So, pero ngayon, baka malapit na siyang gawin, no? Na, tawag dito yung business na ito, mga kasambreros. So, yun nga, no? Parang beach, parang something like that yung kanilang kukunin business, mga kasambreros, or gagawing business. As we mentioned before, mga kasambreros. Pero yun, no? Abang-abang tayo sa mga susunod na update dito, mga kasambreros. And then, so ito na nga panibagong parang hindi naman siya, parang desire lang ba, no? Parang gusto lang ni Alden, no? Parang baka magkaroon sila ng project ulit ni Nadine, no? Parang rom-com or something. Pero lang, parang gusto lang nila, na parang napo-foresee lang, mga kasambreros, pero not really yung parang ipaprocess agad. So parang hindi ganoon, no?
So dito kasi nag-drop ang View kagabi ng reacting to tweets and fan edits ni na Alden and Nadine, mga kasembreros. So ang kulit talaga dito. Tawanan, kulitan, mga kasembreros, at saka may mga dito na sabi ni Alden, yan ang ano sa hirap sa mga AI ngayon kasi parang lahat nababago na. Sabi ni sabi ni Alden, paano naman yung security namin? Sabi niya, yung privacy namin, sabi nga ni Alden, no? Mga kasembreros. So yun, tapos yung isa dito yung tumatawag siya, tapos chow ng pagbaba ng telepono, 1, 2, 3, go, kanya-kanya na to. Tapos sabi ni Nadine, pag bakasyon mo na, pinagbakasyon mo na nga, binabaan ka pa ng telepono. So sobrang kulit dito, mga kasembreros. So tapos, ang nakakatuwa dito na nalaman ko, yung mga sisters pala, no, ni Alden, na sina Angel at si Riza ay nanonood. Tapos minsan sa tabi lang daw niya si kuya nila. Tapos parang affected parang affected daw sila, mga kasembreros, no? Dun sa pinapanood nila na sabi ni Alden, andito na ako to. So parang nagkakaroon ng parang affected din sila emotionally, mga kasembreros, kapag nakakapanood daw sila ng love share gown ni kuya nila, mga kasembreros. So ang kulit lang, no? Ano kayong pakaramdam ng gano'n? Nasa tabi mo lang yung mismong aktor, mga kasembreros, na kuya mo pa mismo. So yun, nakakatuwa lang na na moment, mga kasembreros. Tapos marami ang tawag dito, ang mga kakulitan dito, mga kasembreros. Tapos si Direk Dwayne Down ay nag-message, no, kay Alden, mga kasembreros, na parang nakita niya na para may chance or parang may kay naman si Alden na mag-romcom, mga kasembreros, na romcom series. Sabi niya dito, loko-loko kasi talaga ako off-cam, sabi niya. Sabi niya dito, ina-incorporate niya lang daw yung kanyang character sa kay Ja, mga kasembreros. Tapos yung nasabi niya dito ni Alden na malay mo sa next project na namin ni Nadine, sabi gano'n. Malay nyo, di ba? Parang gano'n yung nasa. Parang napasegwihan lang niya, mga kasembreros. So, yun. Parang may eksena din sila na inedit nga ng mga fans, mga kasembreros, sa TikTok, sa Twitter, or sa Facebook, mga kasembreros. Tapos, nag-ano sila, nag-react, mga kasembreros. So, yun. I-play ko na lang ito mamaya, mga kasembreros, na para mapakinggan ninyo kasi sobrang kulit talaga niya ng mga kasembreros. So, wag niyo dapat ma-miss yung kakulitan nila dito, mga kasembreros, especially si Alden. Talagang talagang sobrang kulit niya, mga kasembreros. So yan, no? Actually yan lang kasi medyo mahaba itong kanilang kulitan dito. Tapos after nito ay ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po, ha, sa bawat isa. Ay! Huwag kang ganyan. Ay, sorry. Bakit naman biglang nag-crossover? Bakit kayo nagko-crossover, Oo guys? nga. At saka, yan ang delikado sa AI ngayon. Lahat nababago na nila. Oo nga. Paano Medyo naman? nakakatakot siya. Paano naman yung security namin, guys? Yung privacy. Hindi, joke lang. Layo na yun. Pero cute. Pero Cute, maganda. nakakatawa kasi pati yung... Hindi, tsaka naka-hanbok to, no? Tama? Hanbok. Pero may mga alak sa likod ng modern times. Hindi man lang... Sana tinodo na nila pati background. Pati background niya next. Ala? Ay! Siya yan eh! Alam mo, all along, akala ko, di ba minessage mo ako sa pula ko dito? Akala ko yan yun. Hindi. Pinagbakasyon mo na nga, binabaan ka pa ng Walang telepono. telepono. Hindi! Nag-acknowledge naman ako. O baka yung edit mali. Ano ba yung eksenang yan? nga. Di ko pa napanood to eh. Hindi, kasi kausap mo si Sir Paul dyan. Yes. Tapos sabi niya, kala ko nasa Cebu ka. Di ba, pinagbakasyon ka niya. Tapos, last line mo is parang, I'm right where I belong. Yes, exactly. Something na gano'n. Tapos binaba mo na yung phone. Tapos hindi na siya nag-reply. Okay. medyo So, kala ko may sagot. Wala Hindi na. kami yan. Hindi ako yan. Yung So, post medyo- yan, yung nag-edit. Medyo natawa ako. Kasi parang sabi ko, hala. Wala, pinagbakasyon ka na nga, binabastos. Binabaan ka pa ng Kaya to, telepono. kami ni Joe, mag-uusap kami nito. Ito, ay mentality. Ha? Video. Play. Dalamin mo ako sa...
Dapat sinabi ko hindi ako lasing, ikaw ang lasing. Uy, in fairness. Ano ko pala? Ito. Try nung ulit tayo. Hindi, at saka ito. Nag-message sa akin si Direct Dwayne dito na parang when she was doing post for the first 4 episodes of LS, bakit hindi ko daw itry mag-romcom? Sabi ko, bakit naman Direct? Sabi Bakit ko, nga hindi? kasi daw yung timing, okay, Oo ganyan. nga. Tapos hindi ko naman na-realize, I mean, loko-loko talaga kasi ako off-cam. And kumbaga, hindi siya put on. And ini-incorporate ko lang siya dito sa Galing mga isa. kayo! Diba? Galing tayo daw. Romcom, diba? Mali mo, next project namin, Oo diba? nga. Iba naman. Yes. Pero galing, Next, galing. ano naman, Uy, ikaw na naman. natawa naman ako sa'yo, Alden, hindi kaya sasakit yung chan mo niyan. Ano ba to? Ay, Sarap kaya niyan. paki-mute. Ay. Tara. Bakit sasakit yung chan mo? Kasi parang sinasabi nila, ay hindi. Ito yung tinama natin yung linya. Pero tama naman, di ba? Oh, Pero tama, Tama naman, naman. di ba? Sabi din ng mga ate na nagbebenta nung tawag doon sa nung tuway. Tuway. Dapat talaga may kasabay na coke kasi Hypercidity. hindi parang Kabag. nakakaumay daw siya or something. Nakakasuka. Oo, medyo nakakasuka. Hindi kasi ako naman, never ako nagkaroon ng experience na gutom ako, kumain ako ng shellfish, oyster, or yung ganito, na sumakit yung tiyan. Case to case lang yun kasi ganun yung matatanda sa atin, di ba? Oh, hindi ka pa kumakain, bakit ka magtatalaba, ganyan. Actually, oo nga, no? Tapos Wala sabi pa naman. nila pag nakarami ka daw ng tahong dati, parang babangutin. Oo, babangutin. Basta may mga ganung ano. O kaya yung mapapalitan yung ulo mo ng mismong karne ng tahong. So yun daw, kailangan partner. Hindi, pero di ba sabi din ng mga ate na nagbebenta, kailangan po ba may soft drinks na kasama? Oo daw, kasi daw kung hindi, parang para daw hindi masuka. Baka kailangan ng sugar Baka para hindi nakakaumay kasi. baka mabutas siguro daw yung siya. bituka. Ha? Nag-evolve na. It was a hint. Ito yung isa. I mean, ito yung mga Easter eggs Yeah, na eksena tama, sa tama. Love Siargao na. Tama. Actually, balikan nyo yung mga first episodes. Kung mapapansin nyo, pag tinatanong si Zhao kung ng knowledge about Siargao, hindi siya sumasagot. That was intentional for the script. Na parang pinagmumukha niya yung sarili niyang oblivious of the fact na ito yung to think na yung mga kumakausap sa kanya, mas may alam pa siya kaysa sa Yeah. kanila. Next. Pot! Kaya ka ba nasa Cebu ka? Hindi masyadong type ng Cebu eh. Why not? Maganda naman Cebu ah. Cebuwa. Sige. Nakakalagot! Alam mo na, naiinis na ako eh. Hindi ko pa naririnig yung boses ko eh. Naiinis. Mga timing na yan. Actually, mga sisters ko, pag nanonood ng Love Siargao kasi, yung dalawang kapatid na babae, may effect eh. Sabi ko, andito lang ako oh. Actingan lang yan. Feeling nila ibang tao yun. Oo, hindi actually Minsan ganun. kasi di ba ganun, feeling nila ibang tao yun. Ay, bilang... Lalo na kung kakilala ka nila. Oo, Parang feeling tsaka- nila hindi ikaw yun. Hindi, tsaka bilang hindi naman yung costume mo naka parang gula-gulanit kang damit ng, 'di ba? Hindi naman ganito. O hindi naman gula-gulanit yung damit mo dyan ah. Ay, hindi, I mean parang yung contrast lang na parang hindi yung in character yung damit. Ito. Ano na mo yan? Ano to? Ay, yung selos si Hanbin pero mas may chance pala sila. Ha? Uy, na-miss ko na si Ano nga eh, Jong, ano na Jong? Hindi, ako Pearl tsaka Hanbin Ay, talaga. ako Hanbin talaga kasi weapon na yun. Lalayo pa ba tayo? Weapon na yung tandem nila. Hindi ko talaga makalimutan yung ano na yun ah. Live na lang. No, Smile pa ba yan? Oo, weapon na. Uy, ano to? yan? Nakuratan. Ano yun sabi? Sabi ni Vilma Senador, hanggang ganyan ba ang itsura ng nakuratan, Jao? Nagulat daw siya. Na ano? Nakuratan. Nakuratan. Nagulat. Siargao no, nang nagulat. Yung Siargao. Ito yung nagka-class kayo. Yes. Wala kasi ako noon. Ba't puro ako? Mas marami ka kasing Sa bagay, kanina. ball na staff. Sabi, sorry kung naapakan ko ang pagkakaibigan nyo, may poging seloso somewhere. Ito, first scene yata to ni Vince. Oo, First yan day yung niya. first day Oo. niya. Tapos sinungit-sungitan ko siya, sorry, I don't want to talk about work because I'm on vacation.
pa. Oo. Okay, let's go. Yan, Next. yan. Oh, ito na. Spend. Tsura ko They dyan. spend 2 weeks together going around the island looking for his ex-GF and now miss. Ang Man bilis has no? fallen. Ang bilis lang talaga ng magkain laban sa Siargao talaga. Yun yung sabi ng script eh. Di ba, no? Gagawin natin. Ang bilis ma-inlove ng mga tao sa Siargao. At ang bilis makamove on. Pero gusto ko yung itsura ko dyan. Ang itsura mo dito, Nads, para kang nasa cast ng Jurassic Park. Yung mga ano to, archaeologist. Yung Jurassic Park Part 1, Hindi, ganun ba't yung... ganyan yung reaction ko dyan? Ay, hindi ko alam. Ganun. Gutom. Gutom. Next, paano yung reaction ng pinili ni Jao? Ha? Ako pinili. Kung iba na kulay ko dyan. Hindi, tsaka ang ganda nung ano, yung pagkaduwi. Tsaka ang galing na mukhang araw yung eksena. Gabi yan. Gabi talaga yan. Yung ang tawag doon, yung hindi mo malaman kung dewy ba talaga kami o oily na kami. Oo nga. Kasi mainit. Next, ay ito. Excited na akong maging bukas I miss you. Ano daw? I miss you, Carjao. Totoo na yung tawa niya nun. Kaki. Bakit? Kasi 12 a.m. na yun. Wow, joke. Madaling araw na kaya. Okay, so pinapaligaya na lang ang mga sarili. I-recreate kaya yung bumibilis niya. Siyempre, hindi ganun, may branding eh. Kasi sobrang ano yun, sobrang caught off guard ako doon. Pero galing kang nakita surfing. ko, nag-surf kami sa Pacifico nung time na yun. Tapos bumalik kami, hindi kami kumain. Kumain kami sa GL na. So mga parang 8 p.m. na yata yun. So gutom na kami. Then nung time na yun, hindi pa ako vegan nung time na yun. So yun, para doon sa food namin. Hindi ko nasabihin kung ano. Wag. Dun sa food na pinili namin. Tapos, nakita ko na pinipicturean ako nung ate. Kasi 2021. So, medyo new pa sa mga tao So, na teka, ngayon mo lang ba ina-explain yung meaning ng photo? Hindi naman. Or Na-explain ko na before. Okay. Na-explain Ako ko hindi na ko pa alam kasi. Pero para sa mga hindi pa nakakaalam. Okay. Nakita ko na pinipicturean ako nung ate. Pero sa sobrang gutom ko, tsaka pagod ko, sabi ko, okay na. Kaya ganun itsura ko kasi parang, Pagod sa surfing, di ba? oo, sobrang pagod ako nung tsaka sobrang gutom. Pero yun nga, ang next question doon, so ano ba talaga pag pinagsama yung pangalan natin? Parehas kasi parang sa Bisaya, yung pangalan ko nagiging Aldin. Tapos yung kay Naden. yung kay Naden naman. Pero alam mo, yan ang ano ko sa ibang streaming app ko, yan ang pangalan Naden. ko. Oo. Yun ang pangalan ko sa ibang apps ko kasi si Chris ang naglalagay ng pangalan. Naden. Aldin. Naden. Aldin. Pero Kayo na bahala. oo, okay lang kami kahit ano. Kasi ganun din naman yung tunog. Correct. Walang problema yan. Same lang. Okay. O ano to? May sugat pa yung... Shit, manifest na naman. Ano na manifest? Alden and Nadine Lustre when? Noong October 6, 2025. Both are great actors. Kabiba. Ano yan? Ito yung promo ng dun sa show na dinirect ko. Yung Out of Order. Tapos, Wait, ikaw ba yan? yes. Laki ng kamay yun. Sugat pa eh. Ha? Saan? Na-disgrasya ako sa bike. Pero siya siyang to eh. Yun, so Out of Order promo siya. Tapos may nag-manifest na. Manifest, ibig sabihin anong opposite ng manifest? Manifest, makapal. Nakakatawa. Tama na. Next. Pang matalino yung joke, guys. Next. Ito, me kapag tinatanong about employment. Ciao pare. So pare, what do you do? I'm on vacation, so I'm not really interested in talking about work. Ang sungit mo dyan. Oo, di Pero feeling ko type na type ng mga tao yan. Kasi minsan nakikita ko yung mga post nila sa TikTok na gustong-gusto nila yung masungit na daw. jaw? Oo, yung masungit daw na jaw. Pakap na natin to. Next! Uy! Nadine and Alden in a beach romance series. What they see? Ay! Buteka! Grabe! Oo. Ang luma. Ilan yung bangs mo doon, Nads? Mga 3. Hindi. Ang dami niyan. Full bangs yan eh. Nakakatawa.
Hindi, ganun lang. I mean, somehow, one way or another, it goes to show that things that's meant to happen will happen in time. Yeah. Pero nakakatuwa yung shoot na yun kasi sobrang tagal na nun. Oo. So, Tsaka- nasa YouTube pa yun. Oo. Diba? Tsaka ano pa lang, since starting pa lang kaming Hindi, gano'n. tsaka marami yun. Maraming ano yun. Hindi lang siya dun Maraming sa... video, so... May iba pang brands, actually. Meron pa isang guy yun, di ba? Sino nga yung isang Hindi guy? ko na maalala. Dalawa kayo nun eh. Dalawa ba Meron kami? pang isang guy yun. Baka si Alvin. Hello viewers! Thank you so much for all your love and support for Love Siargao. We Love you. Sobrang ganda at sobrang relevant po ng ating Word of God mga kasombrero. Sana pa'y patapusin natin. Ang title po ay Di Tayo Magkukulang. Psalms chapter 23 verses 1 hanggang 2. I'm using New Life Version po or NLV. The Lord is my shepherd. I will have everything I need. He lets me rest in fields of green grass. He leads me beside the quiet water. So napakaganda mga kasombreros, especially itong verse 1, no? The Lord is my shepherd. So pa, yung lahat ng ating pangailangan ay tutugunin niya mga kasombreros at hindi tayo magkukulang. So ang tinutukoy niya dito na hindi tayo magkukulang ay hindi lamang sa material things, no? Mapagkain, for example, yung mga gamit, for example. So any material things mga kasombreros na kailangan at gusto natin sa buhay. So sometimes yung parang isang tatay or nanay or kung sino man dyan na provider sa loob ng tahanan, minsan talagang, or not minsan, parang most of the time ay unahin talaga yung needs kaysa sa wants mga kasombreros. Kumbaga pa, bibili ba ako ng bagong damit, no? Meron pa naman akong bagong damit, or unahin ko muna yung mga bayarin sa mga bills, yung mga pambili na pagkain, pamasahe, and so on, yung daily needs ba. So parang ganoon, no? Parang ganoon ang Diyos natin mga kasombrero. So binibigyan niya yung wants natin, yung desires natin or dreams natin sa buhay mga kasombrero in His perfect time. Pero kagaya nga ng isang tatay or isang provider ay mas uunahin ng Diyos na i-provide sa atin mga kasombrero yung ating pangailangan kaysa sa ating mga wants mga kasombrero. Kasi yung tao kapag minsan di na nakuha ang gusto nila, no? Tapos nakalimutan nila na yung needs pala nila ay tinutugon, no? Nagkakaroon ng pagkain, may yung isa pa, yung needs natin na immaterial things, okay? Yung mga intangible things, yung mga kasembreros like yung love, yung joy, yung peace sa loob ng tahanan, yung pag-uunawaan, yung care, yung concern, yung understanding, no? Yung humility na pagpapakumbaan ng loob sa bawat isa mga kasembreros. And yung understanding na spirit or na ugali mga kasembreros, napakahalaga po nun. Kasi pag nauunawaan mo na nagkakamali, for example, ang nanay, tatay, asawa, kapatid, anak, and so on, parang any family member, kaya lahat ng tao ay nagkakamali. So, kunwari, yung kapatid mo o yung anak mo, asawa, nagkamali. So, intindihin mo, kung unawain mo mga kasembreros at saka mag-move on, no? Plano ng mas mabuti, mas mainam for improvement and development mga kasembreros. So, yung understanding talagang talagang napakahalaga ng mga kasembreros. So, ang love kasi kapag nangibabaw, no? Above all mga kasembreros sa loob ng tahanan, ay nagkakaroon din ng mga minor na mga good attributes ba? Pag may love, may joy. Pag may love, may peace. Pag may love, may understanding. Pag may love, may forgiveness, no? Nagpapatawad ang bawat isa. So, ganun siya mga kasombrero. So, yun yung mga intangible things na hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Okay? Tayo magkukulang, tayo nagkakamali, pero ang Diyos natin magsusupply ulit siya, no? Ng pagpapatawad, ng pag-unawaan, ng humility, and so on mga kasombrero. So, dito, ito pa sinulat ni Apostol Pablo mga kasombrero na ina-assure niya na hindi tayo magkukulang because ang Diyos natin ang source ng lahat-lahat ng bagay. Okay? He's the source of everything that we need. And para mas alam ng Diyos mga kasembreros ang ating pangailangan before we even speak mga kasembreros or ask sa Kanya. This powerful verse, especially yung verse 1 mga kasembreros. Alam kong nabasa nyo na, narinig nyo na mga kasembreros ang verse na ito for how many times? Yung Psalms chapter 23 verse 1. Pero sabi ko, very relevant naman ang salita ng Panginoon every day, every moment mga kasembreros. Psalms 23 verse 1 frequently resonates with many people around the world. So it serves as a reminder of God's eternal presence and care
for us. So eternal yung kanyang care, no? Yung kanyang pagkalinga at pag-aruga sa atin, mga kasambreros. So kung kaya ang salita ng Diyos ay timeless, kung relevant siya noon, relevant siya ngayon, relevant siya sa mga susunod pang panahon. So ganoon po siya. Na mga kasusun, David wrote this verse, he illustrated a beautiful relationship between a shepherd and a sheep. O tayo yung sheep, no? Tayo yung tupa, mga kasambreros. Ito yung parang metaphorical example or illustration ni Haring David, mga kasambreros, na si Lord ang ating pastor, tayo naman ang kanyang tupa. The role of a shepherd is of utmost importance as it signifies guidance, protection, and provision. So yun siya, ang isang pastol, no, sa isang pastulan, mga customers, or sa tupahan, ay yung kanyang role, yung kanyang ginagampanan ay hindi lang tagabantay or taga-provide, no? Siya yung taga-guide at taga-protect, mga kasambreros, and so on. So David wanted us to understand that just as a shepherd protects his flock, God watches over and provides for us in our lives. So yun yung gusto niyang matutunan, mga customers, at i-remind sa atin na ang Diyos po natin ang ating eternal, yung ating unending, no? Kasi limitless, no? Si Lord po hindi po yung natatapos at nauubos yung kanyang provision sa atin, no? Yung supply ng mga pagkain sa merkado, yung mga pamilihin, yung mga nagkakaubusan ng supply minsan. Pero ang Diyos po natin ay unlimited, mga customers. Sa ibang version kasi, ang verse na ito ay I shall not want, no? Ibig sabihin ay hindi ako magkukulang, or parang yung aking needs ay ipoprovide, mga kasambreros. So expresses a profound truth. It suggests that when we follow God and let Him lead us, we will find peace and satisfaction in our lives. The Lord's provision is complete, covering our physical, emotional, and spiritual needs. So yun siya, isa pa tong spiritual needs, mga kasambreros. Kasi tao nga hindi lang sa physical nabubuhay, hindi lang sa physical, meron pa tayong emotional, mental, may spiritual need, especially, mga kasambreros, no? Itong spiritual need natin. So, yung salita ng Panginoon, yung panalangin, when we do the will of God, mga kasambreros, ay nagpapalakas yan ng ating spirit. So, that is why it's really important to have time talaga na magbasa ng kanyang salita, pag-aralan ng kanyang salita, manalangin, gawin ang kanyang kalooban. Most of all, we can rest assured that we will want for nothing, place our full trust in God. As we navigate through our daily lives, we often encounter challenges and uncertainties. In these moments, we can find or can reflect on this verse and find comfort in knowing that God will provide everything we need. So, minsan, nagkukulang tayo, mga kasambreros, diba? So, ang ibig sabihin po nito ay parang nire-remind tayo ng Diyos na when we don't have anything, mga kasambreros, ay kapag nananalig tayo sa Kanya, He will provide. Kasi hindi mo naman ma-realize ang value ng isang bagay kapag nandyan pa, no? Kunwari, marami kang lapis, o marami kang crayons, marami kang pagkain. So, parang hindi mo ma-realize yung value or halaga nito kapag marami parati. Pero kapag naubusan ka, di ba, ma-realize mo na, ay, kailangan pa natin ng bigas, kailangan natin ng ganito, ganyan, and so on. So, ganon din minsan sa atin. Okay? Ipinapa-realize ni Lord na He is the greatest and the ultimate provider ng ating buhay. Yung strength, yung kalakasan, no? He provides strength sa ating buhay, mga kasambreros. So, ang point dito, kunwari, katrabaho tayo. Pag wala tayong strength, definitely, hindi tayo makapagtrabaho, no? And God supplies our strength. Kung wala tayong talino, kung wala tayong strategy, kung hindi tayo binigyan ng skill or talent, ay hindi tayo makapagtrabaho at makapag-earn, mga customers, and provide for our families. So, hindi naman ibig sabihin na si Lord ang magpo-provide, ihuhulog na lang niya mula sa langit ang pangbigas. Hindi naman ibig sabihin na ihuhulog na lang yung ulam o yung prutas, no? Definitely, bibigyan tayo ng talino, bibigyan tayo ng kasipagan. Yung spirit ng kasipagan, yung gift din po yun ng Panginoon, mga kasambreros, kasi hindi naman lahat ng tao masipag. Yung iba yung tatamad-tamad. So, spirit ni Satan yung tamad, mga kasambreros, at saka spirit naman ni Lord yung masisipag, mga kasambreros.
So, yun po siya, no? Yung ating, yung strategy at ideas natin araw-araw na nakakapag-provide tayo. So, yun yung ways ng Panginoon, mga kasambero, sa atin. In these moments, God reassures us with His eternal love and provision. The verse holds true today as we are constantly evolving, striving for more, and battling life's challenges. By trusting in God, we can embrace the message behind this verse, certainty and comfort in His unchanging presence. So, certainty. No, kasi ang mundong ito talagang minsan masabi mo na kaya pa ba, na makakaahon pa ba kami, magkakaroon pa ba kami ng ganito, makapag-provide pa ba? So, pero ang Diyos natin ay nag-remind sa atin one more time sa verses na Psalms 23 verses 1 hanggang 2 na He reassures us, mga customers, that amidst uncertainties of this world, He is certain. So, seeking guidance from God is essential. Just as sheep rely on their shepherd, we also rely on the Lord for protection in our lives. By praying and seeking His wisdom, we can make better choices and decisions that honor Him. So we often strive for peace in our lives, but this verse teaches us that true peace comes only from trusting in God. So talagang tiwala, no? Yun yung ating role yung magtiwala sa Panginoon, manalig sa Kanya, no? Talagang i-devote natin yung ating sarili sa Kanyang salita, sa panalangin, and so on, mga kasembreros. So, alam natin kapag papagawin nating routine talaga, no? Kunwari, di ba, kapag hindi tayo nakakain sa isang araw, ay nanghihina tayo. So, gawin natin ganon din yung ating Bible time, mga kasembreros, kapag hindi tayo nakapagbasa ng Kanyang salita, ang pagpakain ng ating kaluluwa ng Kanyang Holy Word sa Holy Bible, ay hindi tayo malakas, nanghihina tayo, mga kasembreros. So, yun po siya. Alright? So, hindi tayo pagkukulangin ng Diyos sa lahat ng aspects ng ating buhay. So, now sa ating Word of God, pagpapalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, total dependence sa ating Panginoon, complete trust, mga kasembreros, kasi hindi na tayo pagkukulangin, hindi lang sa isang aspect, but most especially sa ating kailangang mga aspects sa buhay. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you all.